Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Ano ang ginagawa ng mga taong ito? Bakit mahalaga ang kanilang trabaho para sa ating komunidad? Maraming serbisyong pangkalusugan sa ating komunidad na tumutulong sa atin upang manatiling malusog. Ngayong araw, aalamin natin kung ano-ano ito at paano natin ito magagamit. Ano ang serbisyong pangkalusugan? Ito ang tulong o serbisyo na nagbibigay ng kalusugan sa mga tao sa komunidad. Mga halimbawa ng serbisyong pangkalusugan: health center, barangay health station, para sa check-up at gamot. Dental clinic at mga dentista para malinis at malusog ang ngipin. Doktor at nurse para gamutin ang may sakit. Nutrition program para masiguro ang tamang pagkain ng bata. Libreng bakuna para hindi magkasakit. Bakit mahalaga ang serbisyong pangkalusugan? Para manatiling malakas at malusog. Para maiwasan ang sakit. Para makapag-aral at makapaglaro ng maayos. Para makatulong sa ibang tao kapag may karamdaman. Basahin natin. Si Ana at ang Health Center. Si Ana ay batang grade 2. Isang araw, nagkaroon siya ng sipon at lagnat. Sinamahan siya ng kanyang nanay na pumunta sa barangay health center. Doon, sinalubong siya ng nurse at doktor. Sinukat ang kanyang temperatura at binigyan siya ng gamot. Tinuruan din siya kung paano maghugas ng kamay at magpahinga ng maayos. Matapos ang ilang araw, gumaling si Ana. Masaya siya at nagpasalamat sa serbisyong pangkalusugan sa kanilang barangay. Sabi ni Ana, mahalaga pala ang health center at mga doktor dahil nakakatulong sila sa akin at sa iba pa. Saan pumunta si Ana nung siya ay may sakit? Sino ang tumulong kay Ana sa health center? Ano ang ginawa ng nurse at doktor para kay Ana? Bakit mahalaga ang serbisyong pangkalusugan sa komunidad? Ang serbisyong pangkalusugan sa komunidad ay mahalaga upang manatiling malusog ang bawat tao. Sa tulong ng doktor, nurse, at iba pang health workers, natututo tayong alagaan ang ating sarili at makakatulong sa iba.
Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang serbisyong pangkalusugan? Sino ang tumutulong sa may sakit sa health center? Ano ang ginagawa sa dental clinic? Bakit mahalaga ang pagbabakuna? Ano ang natutunan ni Ana sa health center? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Ikalawang araw, serbisyong pang-edukasyon sa komunidad. Ano ang ginagawa ng mga taong ito? Bakit mahalaga ang kanilang tulong sa ating pag-aaral? Maraming serbisyong pang-edukasyon sa ating komunidad na tumutulong sa atin upang matuto at maging handa sa buhay. Ngayong araw, aalamin natin kung ano-ano ito at sino ang mga nagbibigay ng serbisyong ito. Ano ang serbisyong pang-edukasyon? Ito ang tulong o serbisyo na nagbibigay ng kaalaman at nagtataguyod ng pag-aaral sa mga tao sa komunidad. Mga halimbawa ng serbisyong pang-edukasyon. Paaralan at guro. Nagtuturo sa mga bata ng leksyon sa iba't ibang asignatura. Aklatan o librarian. Nagbibigay ng libro at tulong sa pagbabasa at pag-aaral. Guidance counselor. Tumutulong sa mga mag-aaral sa problema sa paaralan o sa buhay. Volunteer Community Learning Center. Nagbibigay ng dagdag na aralin o tutorial sa mga bata at matatanda. Health Education Program sa paaralan. Nagtuturo tungkol sa kalusugan, nutrisyon at kalinisan. Bakit mahalaga ang serbisyong pang-edukasyon? Una, para matuto ng tama at makabuo ng kaalaman. Pangalawa, para maging handa sa pang-araw-araw na gawain at responsibilidad. Pangatlo, para malaman ang tamang asal at magandang ugali. Pang-apat, para makatulong sa sarili at sa kapwa sa hinaharap. Basahin natin. Si Marco at ang librarian. Si Marco ay batang grade 2. Mahilig siyang magbasa, pero hindi niya alam kung saan makakakuha ng maraming libro. Isang araw, nagpunta siya sa barangay library. Doon ay sinalubong siya ng librarian na si Ate Joy. Hi Marco, ano ang hinahanap mo?
Tanong ni Ate Joy. Gusto ko pong magbasa ng kwento tungkol sa hayop. Sagot ni Marco. Tinuro ni Ate Joy kung saan makikita ang mga libro. Tinuruan din niya si Marco kung paano humiram at magbalik ng libro sa tamang oras. Natutunan ni Marco na maraming tao sa komunidad ang tumutulong upang matuto ang mga bata. Hindi lang sa paaralan, kundi pati sa library at learning centers. Ano ang hinahanap ni Marco sa library? Sino ang tumulong kay Marco sa paghahanap ng libro? Ano ang serbisyong pang-edukasyon na ipinakita sa kwento? Bakit mahalaga ang librarian sa komunidad? Ano ang natutunan ni Marco tungkol sa serbisyong pang-edukasyon? Ang serbisyong pang-edukasyon ay mahalaga sa komunidad upang matuto ang bawat bata at maging handa sa buhay. Ang mga guro, librarian, counselor, at volunteers ay nagbibigay ng kaalaman at gabay sa ating pag-aaral. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang serbisyong pang-edukasyon? Sino ang tumutulong sa mga bata sa library? Ano ang ginagawa ng guro? Bakit mahalaga ang guidance counselor? Ano ang natutunan ni Marco sa library? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Ikatlong araw, transportasyon at serbisyong pangseguridad sa komunidad. Anong sasakyan ito? Saan ito ginagamit? May iba't ibang paraan ng pagbiyahe at paggalaw sa ating komunidad. Mayroon ding mga taong tumutulong upang tayo ay ligtas. Mga uri ng transportasyon sa komunidad. Lupa o land transport. Mga jeepney, tricycle, bus, at motorsiklo. Tubig o water transport. Bangka at barko. Himpapawid, air transport. Mga eroplano at helicopter. Bakit mahalaga ang transportasyon? Para makapunta sa paaralan. Para makapasok sa trabaho. Para makapunta sa ospital o pamilihan. Para mabilis na makagalaw ang tao sa komunidad. Serbisyong pangseguridad sa komunidad.
Ito ay mga serbisyong nagbibigay proteksyon at seguridad sa mga tao. Bumbero, sumasagip kapag may sunog at nagliligtas ng buhay. Pulis, nagbabantay sa kapayapaan. Barangay tanod, nagbabantay sa kalye, tumutulong sa mga pangyayari sa barangay. Rescue team, tinutulungan ang mga may emergency o naaksidente. Bakit mahalaga ang serbisyong pang-komunidad? Ginagawang ligtas ang komunidad. Tinutulungan tayo sa oras ng sakuna o panganib. Pinananatili ang kaayusan sa paligid. Basahin natin. Si Lito at ang bayani ng barangay. Si Lito ay grade 2. Tuwing umaga, dumadaan siya sa kanto kung saan nagbabantay ang barangay tanod na si Kuya Ben. Isang araw, habang tatawid si Lito, papalapit ang mabilis na motorsiklo. Agad siyang pinigilan ni Kuya Ben. "Saglit lang, Lito. Delikado tumawid," sabi ni Kuya Ben. Nang makatawid na si Lito, nagpasalamat siya. "Salamat po, Kuya Ben. Kung hindi po kayo nandun, baka naaksidente ako." Sino ang tumulong kay Lito upang ligtas na makatawid? Ano ang papalapit na sasakyan ng tatawid si Lito? Anong serbisyong pangseguridad ang ipinakita sa kwento? Ano ang natutunan ni Lito tungkol sa mga tagapagbigay ng seguridad? Mahalaga ang mga sasakyan upang makarating tayo sa iba't ibang lugar. Mahalaga rin ang mga pulis, bumbero, barangay tanod at rescue teams dahil sila ang nagbabantay sa ating kaligtasan. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin ang sasakyang panglupa? Sino ang nag-aapula ng apoy? Ano ang ginagamit para sa pagbiyahe sa dagat? Sino ang nagbabantay sa barangay? Ano ang dapat gawin kapag tatawid sa kalsada? Gawin natin. Gumuhit ng 3 sasakyang madalas makita sa inyong komunidad. Ika-4 na araw, mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad na nais kong tularan. Sino ako? Hulaan kung sino ang tinutukoy ng mga pahiwatig na salita. Ako ay nagtuturo sa mga bata. Sino ako? Ako ay nag-aapula
ng sunog. Sino ako? Ako ay nagbabantay sa barangay. Sino ako? Ako ang nagbibigay gamot sa mga may sakit. Sino ako? Marami tayong nakikita sa komunidad na tumutulong at naglilingkod. Maaari nating tularan ang kanilang mabubuting ginagawa. Sino ang mga taong nagbibigay serbisyo sa komunidad? Bumbero, sumasagip kapag may sunog at nagliligtas ng buhay. Pulis, nagbabantay sa kapayapaan at seguridad. Guro, nagtuturo at gumagabay sa mga bata. Doktor at nurse, nagpapagaling at nag-aalaga ng may sakit. Barangay tanod, nagbabantay sa kaligtasan ng barangay. Garbage collector, tinutulungan tayong mapanatiling malinis ang paligid. Bakit sila dapat tularan? Dahil sila ay may malasakit. Dahil tumutulong sila sa kapwa. Dahil sila ay mabuting halimbawa sa komunidad. Dahil ginagawa nila ang kanilang tungkulin ng tapat. Maraming taong nagbibigay serbisyo sa komunidad tulad ng guro, pulis, doktor, tanod at bumbero. Sila ay dapat tularan dahil sila ay tumutulong sa kapwa at naglilingkod ng may malasakit. Gawin natin. Gumuhit ng isang taong nagbibigay serbisyo. Ipaliwanag kung bakit nila ito nais tularan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam.